So, ayan mga katropa, out na tayo sa work ngayon. Ito naman yung isang routine yung gagawin ko ngayon. Magpapalit tayo ng water ng ating fish pan para fresh water na naman siya sa susunod na mga araw mga katropa. So ngayon, ayan, huwag nyo nga palang kakalimutan, Editing Under the Sun vlog mga katropa. Ayan, pakisuportahan po mga katropa. Ayan, maraming salamat sa mga nagsuporta sa aking channel mga katropa. So ngayon, lilinisin natin yung filter, yung first filter lang yung lilinisin natin. Tapos isi-show ko sa inyo kung paano yung flow ng tubig ng aking DIY fish pan. So mga alaga akong red tilapia. So ngayon konti na lang sila kasi yung iba binili, yung iba inulam ko siyempre. Kaya ko naman ginawa tong gantong para meron ako makuha na ng ulam na isda. So mamaya papaliwanag ko sa inyo kung paano yung flow nga ng tubig. So ngayon umpisa muna natin linisin mga katropa. So tara na. So ayan mga katropa, mapapansin nyo meron akong apat na chamber. Sa dalawa, tatlo, apat. Yun yung pinaka final. Nandun yung ating water pump. So ngayon sa pagdi-drain, siyempre tatanggalin ko muna to. Ito yung galing sa tangke. So yan, tatanggalin ko lang dun yung yan. Itatabi ko muna yan mga katropa. Tapos yung isa naman, kasi dalawa yung yung drain ko dyan sa tangke. So ayan, yung dalawa na to. So gaganyan lang natin yan muna, yan, para diretso na yung tapos ito yung tatanggalin natin para dito sa pinaka unang filter. So yan, so nag-drain na siya. Yan, tapos di-drain natin to. Medyo yung space ko lang kasi maliit kasi sa likod to ng workshop mga katropa. So ginawan ko lang ng paraan. Yan. So i-drain lang natin yung mga yan. Yan. Saka ito siyempre. Yan. So habang dine-drain yan, siyempre tatanggalin natin tong ito yung paakyat papunta yung galing sa pump. Nandun yung pump natin sa loob. So tatanggalin ko muna yung mga tropa para malinis natin ng diretso. A few moments later. Connect muna natin yung ating pang spray. Tapos spray ko muna yung tatlong tangke. I-spray ko muna ng tubig mga katropa. Kasi yun, huhugasan lang naman natin yun. Hindi natin ilalabas yung mga filter niya kasi kakalinis ko lang din naman ng filter. So natapos na natin yung tatlong filter tsaka itong
ating pump. Yan. Ito pa ito sa inyo yan mga tropa. Ngayon dun naman tayo sa pinaka, medyo ano lang yung space dito, limit lang. Dun tayo sa pinaka huling filter kasi yun yung nililinis talaga. Kasi dun yung nag-standby yung mga dumi ng isda. So lilinisin natin. So dudukutin ko yung mga ano dito. Meron siyang pinaka meron ako nilagay ng mga pangsala. So ganito yun, nilagay ko dyan sa first chamber natin para salayin yung mga dumi. So natapos na natin linisin yung ating mga filter, lalo na yung first filter. Yan. Ngayon doon naman tayo sa tangke mga katropa. Papakita ko sa inyo kung paano ko linisin. So lilinisin ko yung i-drain na natin mga katropa. So unahin natin to. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung paano yung process ng pag-drain papunta ng tubig sa baba. So hintayin lang natin mag-drain yung tubig mga katropa, tapos
papalitan natin ng bagong tubig. A few moments later. So ayan nga pala yung pag-drain ko ng tubig mga katropa. Ayan, ito yung isa nakakonekta dyan sa ilalim. So tapos yung isa yun, kumbaga isang way lang yung ginamit ko para mag-drain mga katropa. Yan. Yan, kung makikita nyo yan, hinugot ko ito kasi nandito yan. Yan, hinugot ko dito. Pag tinakpan ko yan, hihinto yan. So pag hinugot ko yan, mag-drain yan. Kagaya ng isa yan, nakahugot, nakakabit yung isa. So i-drain natin hanggang sa ma 1/4 man lang. Ayan. So yan ay mga alaga ko, konti na lang mga katropa. Ito si Big Boy. Yan si Big Boy. Yan siya. So yan ang mga tropa, sinasalinan ko na ng ito yung hose galing dun sa gripo natin papunta rito. Yan, yan, tumutulo na yan. Kung baga pupunuin natin yan. Tapos konting explanation lang sa kung paano siya nag-circulate yung tubig. So siyempre tataas yung tubig dito mga katropa. Yan, habang tumataas hanggang dito yung level niyan. So pagka na-reach niya na yung level niya rito sa taas, so babalik na rito sa baba yan. Same lang ng isang yan, parehas lang ng taas yung dalawa na yan. So ganun din, aakit na yung tubig dito, le-level bababa rito. Ngayon pagdating sa baba, yan, kung mapapansin nyo yan, ito yung kanina yung dugtungan yan. So lalabas dito yung tubig, pupunta dyan. So pupunta sa ilalim kasi hanggang ilalim to eh, itong isa na to. So pares lang yan, hanggang ilalim din. So yung dumi ng isda doon lang sa ilalim kasi meron tayong simpleng filter dito na mga ano yan. So dyan lang mag-i-stack yan. Tapos tataas yung tubig, gaganyan siya. So tataas yung tubig, pagtaas ng tubig papasok naman dito. Yan, pupunta rito yan hanggang sa pumunta rito sa kabila. Yan, tapos ito pinaka-drain niya. Meron akong isang pipe dito na diretso sa ilalim yan. Ayan, hanggang dito yan. Hanggang dito yan. Tapos meron akong filter hanggang dito yan. Tapos hanggang dito yung filter ko. Meron pinaka-filter dyan yung magaspang lang para mabilis yung tubig. So yung tubig tataas. So yung duming manggagaling dito sa number 1 pupunta sa ilalim, mag-stack siya rito. So kasi meron tayong filter dito. So yung malinis na tubig na hindi na masyadong malinis, yung at least mababawasan kasi nga meron tayong filter. So aakyat siya rito, tutuloy naman ngayon dito sa kabila. Ganon din yung sa kabila, hanggang ilalim din yan. So hanggang dito rin yan, yung ano yan. So meron tayong filter dito, yung pinaka-pino naman, pino tsaka yung maliliit na bato. So aakyat yung tubig yan, tapos pupunta uli dun, pupunta na sa pinaka-final ano natin, tangke. So yung manggagaling dito malinis na kasi dito magaspang, pino, tapos papasok na dun yung malinis na tubig, aakit na sa hihigupin na ng ating pump. Yan, so dyan na pupunta yung tubig nyan, higupin ng ating pump. So iakit ng pump papunta rito, ibabalik niya rito. Yan, ito, ibabalik niya rito. So ayan yung process ng aking water flow mga katropa, tsaka sa filter. So ayun yung ating alaga, ano na sila, 1 year and 1 month. So yan na lang natira,
Ilan na lang yan, yung red na yan, 6 na lang yung red. Tsaka meron dalawang negro, yan. Yung dalawang negro, yung native. So meron na yan. So ayan sila. So after natin mapuno ito, papakainin natin sila. Ayan. So mabilis lang naman mapuno yan mga katropa. So medyo shy sila. Ano? So malalaki na yan. Siguro 1 kilo isa na. Isang piraso. Lalo na ito. So si Big Boy. Yan. Mapapansin na si Big Boy. Yan si Big Boy. Kita nyo? Ang lapad yan. Ganda ng balat niyan. So yun nga palang tubig natin. Siyempre galing ng pipe. Siyempre ano yan, merong chlorine. Yung chlorine mag-evaporate yan sa loob ng 24 hours. Kaya unang lagay natin merong chlorine yan. After ng 24 hours nag-evaporate yung chlorine, kaya fresh na naman yung tubig natin. Yan. So yung pump natin is 24/7 umiikot yan. So kaya mag-evaporate yung ating chlorine. Kaya sa una lang naman yan. Pero pag din-rain mo ng ubos na ubos yan, tapos inilagay mo yung galing sa pipe, mag-iiba yung timpla ng isda. Kumbaga magkakaroon sila ng tamlay. Tatamlayin sila kasi yung lasa ng tubig na inilagay mo ay solid na may chlorine. Kaya dapat nag-iiwan tayo ng mga 1/4 para mahalo dun sa may chlorine at malasahan din ng isda na yung pa rin yung tubig nila mga katropa. Yan yung na-experience ko sa tagal ko nang nag-aano rito. Sa tagal ko na nag-alaga ng ano na to. Ito lang yung libangan ko kasi mga katropa. Once na after ng work, yan, dito ako nagpupunta minsan. Yan, nagtatanim ako. Kaso ngayon hindi ko maasikaso kasi wala pa akong mabilihan na ANB solution. Nagtatanim ako dyan ng pechay tsaka lettuce. Yan, hindi ko lang maasikaso. So yun, meron ako nung bumili ako ng kangkong, tinanim ko dyan, tapos kumukuha ako ng tubig dito sa ano, tsaka ko nilalagay doon. So yung kangkong naman na binili ko, pinakain ko rin sa kanila. Kumakain sila ng kangkong, minsan pinapakain ko sila ng vegetable. Yan, para gumanda-ganda yung katawan nila at saka sumigla sila. Yan, hindi puro feeds lang, gulay. Yun namang mga dumi-duming nakikita nyo sa paligid ng aking pan. So hindi ko tinatanggal yan kasi lumot yan. Ayan yung ginagawa nilang merienda. Mini-merienda nila yan pagka, kasi pinapakain ko sila sa umaga tsaka sa hapon lang. So yan yung merienda nila. Kaya hindi ko tinatanggal yan. Tinatanggal ko yan pag medyo talagang sobrang kapal na. Yan. Pag gusto ko makitang malinis yung ano, tinatanggal ko yan. Sa ngayon hindi ko tinatanggal kasi nakakain nila yan. So yan yung mga alaga ko. Ilan na lang sila? 6 plus 2 is 8 na lang pala silang natira. Nung isang araw nakita ko may tumalon, so nag-suicide. Hindi kinaya yung panahon sa COVID, nag-suicide. Nakita ko din sa kanal. Yan, diyan ko nakita sa kanal. So wala naman ako magawa kundi itapon na lang kasi nasa kanal na, hindi mo naman maluluto yan, may langis-langis na yan. So yan mga katropa yung aking fish pan. So meron nga pala akong fish pan dito, 2. Yan kung mapapansin nyo. So yun nga, hindi pa nga pwedeng hindi pa pwedeng lagyan. Lalagyan ko sana ng 50 pieces na red tilapia, kaso yung binibilihan sarado pa. So baka wala silang stock, kaya hintayin ko munang lalagyan ko ng, kung hindi tilapia, hito, para hindi naman siya mabakante. So papakainin mo lang, ganun lang. So pag malalaki na, sila naman yung kainin mo mga katropa, o kaya pulutan. So yun yung aking mga alaga. So hintayin muna natin na mapuno yung tubig mga katropa para bigyan natin ng pagkain. Taasin lang natin ng konti bago natin sila pakainin. At bago natin i-on yung pump, kailangan naka na yung tubig papunta sa baba. Kailangan na pumunta na sa tanking number last na tangke natin. Kailangan umabot na dyan tubig bago natin paandarin yung ating pump. Mamaya ipapakita ko sa inyo mga katropa. So ayan mga katropa, tumataas na yung tubig, umaabot na sa level na to mga katropa. So habang tumataas na yung tubig mga katropa, papakainin natin sila ng feeds. So yan yung pang pakain ko sa kanila. Siyempre may halong
mastic yan para gumanda yung muscle nila. Hindi, joke lang, lalagyan lang yan. So yan, papakain ko feed sa grower pa rin to, para kasi kaya grower pinapakain ko, ayaw pakainin ng finisher kasi gusto ko pa sila mag-grow, di ba? Yan, so papakainin natin. Yan, kakain yan, gugutom na yung mga yan. Ayan, kaya kumakain na yan. So habang hinihintay natin na mapuno yung tubig niyan, so yung tubig niyan tumataas yan. So ayan, nakita nyo yung level dito. Pag umabot na rito yan, babagsak na sa baba yan, pupunta na sa unang filter. Yan mga katropa, yung flow ng tubig. So ayan, tumitira yun nandun, nahihiya sila dito. Yan, oh. Hiya pa kayo, ha. Ayan. So nilagyan ko rin ng oxygen yan. Yan yung oxygen nandun, nagbabubbles. Yan yung oxygen niya. Yan. So yan nga lang, yan lang yung libangan ko mga katropa kapag after works. Yan, pag pinapakain ko sila mga 5. So umaga naman pag baba ko, saka ako pinapakain yung mga yan mga katropa. So yan, nakita nyo tumataas na yung tubig. So meron ng konti-konting bumababa ang tubig niya papunta sa chamber number 1. Yan mga katropa. So hindi nakasayad yung ating dugtungan dito sa baba kasi para makahigop ng tubig at saka mahigop nila yung mahigop niya yung mga dumi-dumi. So medyo nahihiya sila kasi binibidyohan sila, mahihain kasi bihira lang naman ako pumunta rito umaga tsaka hapon mga katropa. Pero pag pupunta ako rito nakasalubong na yan kasi gutom na sila. So yan, pinapakain ko grower kasi para mag-grow pa sila. Ayoko na silang lutuin muna kasi nga wala na akong aalagaan. So nakakainip din minsan kasi mga katropa. So pagka naiinip ako dito ako nagpupunta, yun nga, pag may time aayusin ko yan. Tataniman ko yan para dagdag libang-libang. Sakto lang sa kanila yung mga tatlong ganyan. Yan. So hintayin na lang natin dumating yung tubig yan. Tumataas na yung tubig mga katropa. So hintayin na lang natin umapaw yung tubig bago natin buksan yung ating pump. A few moments later. So ayan mga katropa, kung mapansin nyo umabot na yung tubig dito. Ayan. So hintayin lang natin tumaas ng konti. Isasara ko muna rito. Ayan. So ayan, nakita nyo may mga tubig na yan, puno na yan. So yung galing doon sa unang tangke natin pupunta rito pababa. Tapos pagbaba aakyat naman yung tubig, papasok siya dito. Pagpasok dito sa baba papunta, aakyat yung tubig, malinis na siya. Ayan. So pupunta naman dito sa ating last chamber. So yan, yan mga tropa. So ngayon i-on natin yung pump mga katropa. So ito yung mga ano ko, hindi na gumagana itong isa. Ito gumagana itong dalawa. So ito yung aking switch. So sasaksak natin yung pump. Yan. Punta tayo ulit. So yun, kaya gumana na yung pump natin. So tapos kukunin na natin to kasi mapupuno na yan mga katropa. So ayan yung pump. So hintayin lang natin na mag overflow bago natin top tong tubig natin sa galing sa pipe. So yun, kung nakita niya, pansin nyo tumaas na yung tubig. Ayun. So hindi siya mag-overflow, hindi siya aapaw, hindi siya mapupuno kasi dalawa yung pipe natin na papunta sa baba. So hindi siya pero hindi siya mag-overflow. Na-experience ko na yan, maraming ulan, lakas ng ulan, napuno to, hindi siya nag-overflow. Yan. Kasi bago siya mag-overflow, doon pa lang sa butas na yun, sa pinakataas ng pipe na yun, yun yung pipe na yun. Yan. So lalabas din yung tubig yan.
So dalawa na yung labasan ng tubig kaya hindi mag-overflow mga katropa. So yan, masaya na sila, rest na naman yung tubig nila. Yan, twice a week o once a week yung pinapalitan ko ng tubig, depende sa ano ng tubig yan mga katropa, kasi napabago-bago yung temperatura natin dito, minsan mainit tapos minsan ulan, so magbabago yung ano ng tubig, kaya kine-check ko din kung kailangan na bang palitan. Yan. Ayan, napupuno na kasi nga dalawa yung ano natin dito, kabilis. Ayan, puno na. So kailangan na nating i-stop yung ating tubig sa pipe. Ayan. So gaya na sinabi ko mga katropa, may chlorine yan. Bukas wala na yung chlorine yan, nag-evaporate na mga katropa. Ngayon, nakita nyo, hindi ko kasi inubos yung lumang tubig kaya ganyan sila kasigla pa rin. Pero kung pinatuyo ko ng tuyo-tuyo yan mga katropa, tapos pinlashing ko pa ng tubig, tapos nilagyan ko ng puro galing sa pipe yung tubig, ay tatamlay ang mga yan. Kasi mag-iiba yung temperature ng tubig tsaka yung lasa ng tubig. Kaya tatamlay. Kaya hindi ko inuubos yung lumang tubig nila. So, kumbaga mga 1/4 ganyan, nagtitira ko ng 1/4. Tapos sinasarado ko na, dinadagdagan ko na ng galing sa pipe mga katropa. Yan. So yan lang yung aking libangan pag after ng work tsaka sa umaga, papakainin niya mga yan. So gaya sinabi ko, ayoko silang katayin kasi nga wala na ako magiging libangan, tsaka sayang naman yung DIY ko na ginawang fish pan na to mga katropa. Kung ano, wala pa silang kapalit. Kung may kapalit na sila, pwede na silang ihawin tsaka pirito, di ba? Ulam na or pulutan. Yan. Ayan mga katropa, nakita niya kung paano ko palitan ng tubig yung aking fish pan, yung aking mga alaga. Ayan, 1 year and 1 month na sila, ganyan na sila kalaki. So sana lumaki pa sila ng mas malaki din sa laki nila ngayon, para nakakatuwa kasi tingnan, ilagagaan mo, napalaki mo ng malaking malaki. So ayan. So yan mga katropa, maraming salamat sa sumusuporta sa aking channel, lalong sa mga subscribers, sa mga likers, yan, YouTubers, yan, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta na sa aking channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video mga katropa. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye. Thank you for watching mga katropa. See you my next video.